Nang dahil sa chicharon bulaklak, kayo'y nagkaproblema. Yes po. Sila ay sinuspende ng 1 buwan dahil pagtikim na mapanghi na chicharon ng bulaklak. Lintik naman tong chicharon. Malupit to. May guest, kinomplain niya po yung chicharong bulaklak. Ang sabi niya, parang mapanghi daw yung po. Siyempre, curious din po kami kung totoo po ba yung sinasabi ng guest. So, tinikman po namin. We decided na buo sila dyan is talagang tatanggalin namin kasi hindi na po nagiging productive yung nangyayari. May nakita na po ako. Hindi niyo po in-establish po yung sinasabing once, twice, thrice suspension, 4 times you're out. You cannot package them and say, nagsabwat-sabwatan kayo. That is basically assumption, presumption, and doubts. You are the HR. Hindi po tama po yan, ma'am. Dito sa studio ho natin, etong mga nagre-reklamo, magandang umaga sa inyo. Kyla, ikaw yung cashier. Yes po. Alright, and makasama mo si Jay, si Sid nandyan, and then si Joshua. Okay? Okay, nandito kayo dahil lumalabas ay 2 taon na kayo nagtatrabaho sa Resto Bar. Yes po. Nang dahil sa chicharon bulaklak, kayo'y nagkaproblema. Yes po. Chicharon lang pinagmulan. Opo, parang ayun po yung pinaka-start ng reklamo po nila sa amin. Then tuloy-tuloy Okay. na po yun. Lintik naman tong chicharon. Ano bang meron dito? Baling regarding sir sa chicharon, nangyari po siya dated November 28 pa po last year. Ang nangyari po kasi nun sir, may guest. Okay. Ang sabi po ng guest, chef daw po siya. So nung parang kinomplain niya po yung chicharong bulaklak, ang sabi niya, parang mapanghe, yun po yung term na sinabi niya, parang mapanghe daw yung Chicharon chicharong ba yan? bulaklak. Yes po. So parang Tingin ko parang danggit. Ay, okay. Sige, So parang chicharon. as employee po, syempre curious din po kami kung totoo po ba yung sinasabi ng guest. Kasi baka mamaya po nagreklamo lang siya bigla. So tinikman po namin. Nung tinikman po namin, hindi naman po totoo yung sinabi niyang Okay, sandali muna. Ano? Tinikman nyo. yes po. Hindi nyo inubos. Hindi po. Tinikman nyo sa harapan niya. Hindi po. Sa kusina. Sa kusina na Okay. po. Yung bang nagsabi na mapanghi, hindi niya kinain? Hindi po. Parang tinikman lang talaga. Tinikman niya. So, inamoy niya. Sabi, mapanghi itong chicharon nyo. Opo, tapos binalik. So, nung binalik, kanino niyo binalik? Sa waiter o kanino? Sa waiter po. Sa waiter? Yes po. Okay. Yung meron ba kayong manager sa loob ng supervisor man lang sa restaurant? May manager po kami. Alright. So, alam ng manager ninyo na may guest na nagreklamo na ang chicharon ay mapanghi. Yes po. Anong ginawa ng store manager ninyo, restaurant ninyo na doon sa reklamo ng sinasabing customer ninyo na narareklamo chicharon na yan ay may mapanghi? Bali, ang una niya pong ginawa is kinausap niya din po yung guest. Kinausap niya? Yes po, nag-sorry din po siya regarding dun. Okay, so humingi siya ng sorry, nagpaumanhin siya. Pagkatapos, sino kumbaga, anong ginawa ng customer? Sinauli yung chicharon. Yes po. So, kinuha ng waiter. Yes po. So, kung kinuha ng waiter, saan ang waiter dinala yung chicharon? Sa kusina po. Sa kusina. Alright, so, naghingi ba ng ibang putahe or any order yung customer pagkatapos nung sabi niya mapanghi yung chicharon o anong ginawa niya? Parang kinancel na lang po yung order nila. Kinancel na yung order. So, kinancel nila, nag-inom na lang sila ng beer. Wala Yes silang po. inabang kumuha ng pulutan. Hindi na po. Parang inubos na lang din, tapos umalis na. So, anong kinalaman ng chicharon na hindi nyo kasalanan na mapanghi? Yung bang chicharon, inihian nyo ba? Ano bang meron? Saan ba nang galing yan? Hindi Sir, po. excuse me po. Sa commissary po kasi yung galing yun, sir. Sa commissary. Nakabalot ba yun sa plastic? Naka-portion na po. Naka-portion, tapos niluluto nyo na lang. Opo. So, bakit kayo nasuspend? Hindi nyo naman kasalanan. Mapanghi yung chicharon eh. Dahil sa mapanghing chicharon na hindi nyo kasalanan galing sa commissary, sinibak kayo. Opo, sir. Merong bagay na hindi ko maintindihan. Bali, sir, yung regarding sa chicharon bulaklak, bukod pa po doon, marami din pong nilapag sa aming memo. Parang ayun po yung pinaka pare-pareho kami dahil po sa chicharon bulaklak. Nang dahil sa chicharon, lahat sabay-sabay kayo, binigyan ng memorandum. Yes po. Ano sa memo? Anong sinasabi? Sa memo po, yun nga po yung regard. Iba-iba po kasi kami, pero ang pinaka regarding po sa chicharong bulaklak. Alright. Bali kasi sir, nagkaroon po sila ng auditing. Okay. There you go. So nagkaroon ng auditing ang restaurant. Yes po.
Ano naman daw naging resulta ng auditing ng restaurant? Bari sir, iba-iba po sa amin. Gaya po sa akin, ang naging resulta is yung pagtikim ko nga po ng chicharong bulaklak, tsaka yung regarding naman po sa shake. Yun po, pero sa iba po yung sa kanila, sa inyo po sa kitchen. Sa amin, sir, sa inventory naman po sa amin, sir, sa mga Okay. stock. Nagkaroon lang po ng variance. Variance. Opo. Inventory. May positive, may negative. Alright. So, merong medyo may kulang, hindi nagra-reconcile. So, iba-iba. Ikaw sa inventory Opo. nagkulang. Inventory Hindi tumugma. May kulang, may malimit kulang, di ba? Kasi hindi naman po pwede pag nagsobra. May problema, di ba? O ikaw naman sa likod, ikaw sige, bigyan mo ng mic. Sige, Ganun din po, sir. Anong sa'yo? Sa pag-inventory din po. Sa inventory din. Kayo, ikaw naman? Sa akin din po, sa inventory din po. Alright, sige, sa inventory. Ikaw, sa pagtikim mo ng chicharon at saka ano yun? Sa tira naman pong mango shake. Tirang mango shake. Tirador ka ng chicharon, tirador ka ng mango shake. Hindi po. February 23, nakatanggap sila ng notice to explain mula sa HR. Ama? Yes po. Pinagpaliwanag kayo. Sila ay sinuspende ng 1 buwan dahil pagtikim na mapanghi na chicharon ng bulaklak. Malupit to. Pagtikim, dapat warning lang yon. Yes Hindi agad po. suspension. Alam nyo, bago bibigyan ng suspension ng isang tao, may first warning, may second, Yes and po. third, and then may suspension or then termination. Nang dahil sa pagtikim ng chicharon bulaklak, nadagdagan pa raw ang kanyang violation tulad ng pagtikim naman ng mango shake. At iba pa. Ano ka ba? Taster ka ba? Hindi po. Ano po yun kasi sir, pag gumagawa po sila sa bar, for example po, may sobra. Oh. Parang binibigay lang po sa mga staff. Tinitikim nyo. Opo. Okay, sige. March 8, tuluyan na silang naalis sa trabaho. Ang gusto lang nila makakuha ang service charge mahigit ng 10,000 to 20,000. Ang pinagtatrabahuan po nilang restaurant ay sa Marikina, Millenia, KTB Cribs. Ang Millenia at KTB Cribs, isa sa madaming restaurant sa ilalim ng kumpanyang Backyard. Mas maganda siguro makakausap muna natin itong pinaka-HR manager. On the line si Giselle Atienza, HR manager ng Backyard. Ma'am, salamat sa pagtanggap po ng tawag po namin. Yes, po. Live po tayo sa IBC TV 13 and CLTV 36, ma'am, ano? So, ma'am, nandito po yung mga empleyado ninyo, nagre-reklamo po sila. Is there any truth about it or baka meron po kayong version, ma'am, na gusto namin marinig? Sir, tama po yung sinabi nila na yung nangyari po, November. Yes, ma'am. And during that time kasi sir, peak season kasi yun. So marami silang mga events. So talagang hindi kami makapagawa ng audit. So yung audit namin, nag-plan to have an inventory and audit pagdating na ng 2023 since Okay. punong-puno po ng reservations yung aming yung bar. Alright. Tapos regarding po sa chicharon, isa lang po talaga yan. And yung isa po dyan, yung babae, si Miss Kayla, hindi lang po sa chicharon yung issue niya. May sinulat po siya dito sa sagot ng notice to explain na binigay sa kanya. Sinabi niya po dito na inaamin niya na talagang paminsan nangihingi siya ng shake. Which is, meron po kaming code of conduct or may company policy po kami na hindi po talaga pwede silang mag-produce ng kahit anong pagkain para kainin nila ng personal kasi binibigyan naman po sila ng meal allowance. Meron po silang nakukuha po nila sa amin is meal allowance, meron po silang centralized na tip, meron po silang service charge, and meron pa po silang night differential. So lahat naman po yun na po provide ni management. So aminado niya po dito na kumuha siya ng ganyan, and there are instances po na kumukuha din sila ng kanin doon sa kitchen. And not only that, yung pagkain po nila ng tira ng customer, like yung sa chicharon po na yon, supposedly, ang process po na yon ay gagawin lang ng nandoon sa kitchen, yung chef cook nila, o di kaya yung manager nila, hindi na po aabot sa cashier kasi hindi na po nila accountability yan. Pero ang nangyayari po, pinapaikot na ng ganyan. So, napapansin po namin na buo sila, parang nagkakasundo na lang sila sa mga bagay, which is, alam naman po nilang mali. So, pagdating po ng 2023, we decided po na talagang magkaroon kami ng audit. So, nung nagkaroon po kami ng audit, nung chinek po, nakita na po na may malaki talaga silang variance. So, nung Alright. nakita po namin yung variance, we decided na kailangan po namin talaga silang isuspend para we could have ample time
para po ma-check namin talaga fully. Okay. And yung sa inventory po, yes, very crucial po kasi yung inventory. Hindi po sila nagagawa. And meron po silang letter dito na inamin na minsan kinaka-copy-paste na lang nila yung last time na in-inventory nila. So they're not doing their job well. That's why po, we decided na kung buo sila dyan is talagang tatanggalin namin and we have to hire ng mga panibagong tao kasi hindi na po nagiging productive yung nangyayari. Alright. Nagtrabaho po. Ganun lang po. Ma'am, palagay ko na you explained enough and I understand where you're coming from. First, may feeling po kayo dun sa inventory kaya kumukulang dahil nagkaroon ng certain pattern and that particular pattern na kung paano nagkulang. So, you have that feeling na they might have been conspiring with each other. Tama? Yes po. Yes All right. po. There are instances din po, sir, na yung mga tira po ng customer, like halimbawa, nag-order po ng isang bucket ng beer, pag hindi po naubos, iniinom po nila, which is kasama po yan sa rules and regulations na never po nilang gagawin. Supposedly, susurrender po nila yan sa management. Ako, sige, nandun na tayo conspiring, creating the same pattern para ho sila. Yung isa naman, naging pattern na rin pagtikim. Ma'am, hindi kaya naging marahas tayo doon sa ating pagtanggal sa kanila o pagsuspindi sa kanila without sir, the ano benefit naman? of warning first? A stern warning? Sir, nagbigay naman po kami ng sa kanila ng Warning? due process. So binigyan po namin sila ng NTE. Ano yung And NCE, we- ma'am? Ano yun? Notice to explain po, sir. Okay. Para po sa due process. Okay. You cannot package them and say, conspiracy theory yan, ha? Nagsabwat-sabwatan kayo. That is assumption, presumption, doubt, suspicion. We have to be very factual dito, ma'am. Hindi po ako parang hukuman, pero you mentioned about the due process, the right to be heard, the right of the employee also to explain, and the right of the employee to make him understand, you're doing this not once, not twice, but thrice, I'm suspending you. And the next time, we'll be terminating you. Meron po bang ganong series ang bawat empleyado? Hindi po natin sila pwedeng i-package. Sir, meron po kasi kami ditong code of conduct. Ma'am, the code of conduct, I understand. But then again, the due process is different. Yung code of conduct mo must be subservient sa ilalim ng due process. Yung code of conduct is there, and that's basically something that you will have to follow. But if you continue violating the code of conduct, so paulit-ulit mo ginawa yan, then merong series of moves dyan, ma'am. What I'm saying, there has to be, bawat isa sa kanila, magkakaroon ng bawat record sa kanilang employment records. Ito, ikaw, halimbawa, ito, pag sinabi natin dito, mga pangalan nito, yung mga pangalan nito, ikaw, Kayla, pangatlo mo na to, ha? Hindi ka nadala ng una, hindi ka nadala ng pangalawa, pangatlo, sususpindihin ka na namin. Pangapat, sibat ka na. Pero ma'am, parang ang nangyari, pinackage deal nyo sila eh. I mean, I'm sorry ma'am, but if the labor, kahit dyan sa region, dito sa atin sa NCR will be listening, and if they will have to listen, you talk about the due process, the right to be heard, a sense of justice within the institution, tama po na meron tayong guidelines na sinasabing sinusunod code of conduct, but the code of conduct is subservient. Yuko po yan sa sinasabing karapatan ng manggagawa na sila'y mabigyan at mapaintindi at sasabihin paulit-ulit ka na. Na-establish niyo po ba, ma'am, dito kay Kayla na pang ilan beses niya na to? Nakita naman po nila, nandoon naman po nakalagay Ma'am, sa record po ni Kayla, ito po yung tirador ng chicharon at tirador ng shake. Ilang beses po niya ginagawang tumitira ng tirador ng shake at Sir, saka chicharon? huli na kasi na-report sa amin yan. Well, ma'am. Siguro, ma'am, I will now let them go back to you and consider everything that I say because kung hindi niyo po ginawa to, itatama po namin. Alam mo, ma'am, ayaw po namin may naagrabyado. At hindi po kami ibig sabihin tagapagtanggol na mga ito'y gulumalabag. Ang sinisiguro po natin, meron po tayong kagawaran ng mga manggagawa. Ito po yung parang arbitrary kay mga arbiter dyan. Ako pa lang, ma'am, sa sinasabi ko, may nakita na po ako. Hindi niyo po in-establish po yung sinasabing once, twice, thrice suspension, 4 times you're out.
Eh, hindi po ganun, ma'am eh. Parang nagkaroon po kayo ng pananaw na, nagkakuntsabahan kayo, Nag-conspiracy kayo. That is suspicions. That is basically assumption, presumption, and doubts. Hindi po tama po yan, ma'am. You are the HR. You know exactly what I'm saying. I want you to deliver this to your manager. I want you to deliver this to your company. I am not defending them. I'm only standing for them, and I think nalabag po ang kanilang karapatan dahil hindi po ginawa yung tamang proseso na dapat sinunod niyo po. That's my understanding. And I will stand by what I say, and I'll say what I mean what I say. You based everything based on doubts, suspicions, assumptions, presumptions. I will not allow that. Ma'am, bring this to your corporate, kung korporasyon man yung backyard na yan, magiging backyard kayo yan. Pag tinawagan po namin ang mayor po ng Marikina, I'm sure they're gonna work with us. I don't want that. I'm gonna send them back to you, and then you talk about this, and I just do hope habang nag-uusap tayo, ma'am, nakikinig po sa ating labor. Opo. I think, ma'am, I said more than enough. Unless you have something more to say better than what you're saying now, I will listen. Opo. Actually, sir, nakapag-file na yan sila sa labor. Isa po sa kanila dyan is nakausap na mo namin yesterday, si Miss Salve. And then yung si Miss Kyla, may schedule na po yan on the 23rd. Alright, sige ma'am, kung ganun ma'am sitwasyon, nagsabi na po ako, ngayon sinabi mo, nasa labor na, I will be quiet, but I will monitor. Ako po ma'am, hindi ko kilala itong mga tao na to. Kung nagkamali man sila, parusahan nyo. Pero pag pinurusahan nyo, 1, 2, 3. Pero hindi po yung biglaan na lang, pagkatapos mag-iisip po kayo na, teka muna, suspended ka, out ka na. And then, that's it. But in the meantime, dahil nasa labor po yan, kami po ay aatras muna kami, pero nakabantay po kami, ma'am. Kung sakaling ang labor nakikinig sa atin, di naman siguro mga tanga yung mga nasa labor. Okay? Eto na ang sinasabi ko. Mag-iingat na kayo kung babalik man kayo. Kung gusto niyo pang bumalik, kung ayaw niyo, di bahala kayo. Sir, yung sa akin lang po, sir. Gusto ko lang po yung... Hindi, ayaw mo nang service bumalik charge po. Ang sa'yo, hindi na Service importante. charge lang po, sir. Saka yung nauling sahod ko po. Okay to, Giselle, service charge daw, tsaka huling sahod niya, okay? Walang problema, sir. Walang problema raw. Yan, sir. Opo, kaya lang, kailangan lang nila mag-clearance. Kasi yun po yung goals ni management. Kati punta. At lang po sila. Sige. Mag-clearance muna kayo. Alright? Huwag kayong basta. Mag-clearance lang muna kayo pagkatapos hingin yung dapat na sa inyo. Okay? Yes po. Huwag na natin silang takutin, takot na sila eh. Alright? Thank you, sir. So, ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. #Ipabitag mo. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.